Good morning po. Good morning po sa isa po sa atin. It's good to be down to the Lord. Amen. At we are so blessed at tayo po yung magkakasama po ngayon. At please bear with us. No? Panalangin po natin na kung nakikita po niyo po yung sa labas ay hindi po tayo mawala ng kuryente. Dahil po sila ay maraming nakascheduled na maintenance. We tried na kausapin po sila na sabi po natin huwag muna putulin ng kuryente. No? But again, it is scheduled maintenance. So we hope and pray na hindi po tayo tamaan. Okay? At at the same time ay tayo po ay malayang makasamba sa Panginoon kahit po may nagbabadyan pagkawalan ng kuryente. Alright? Ngayong umaga po ito ay pakibati po muna yung katabi niyo. Magandang umaga. Okay? Kung hindi niyo po kilala yung katabi niyo, alamang po ay first time po na sa church po na ito, ay magpakilala po kayo at pakisabi sa kanya, welcome po sa church po ng IBC Manila. At we hope and pray, panalangin po natin na sana po sa pag-aaral ng salita po ng Diyos ay mag-usap po sa atin ng Panginoon, magkaroon po ng impact sa atin yung pong salita po ng Diyos at makatulong po ito sa ating spiritual life po, sa ating buhay sa mundo pong ito. Now, we are still in the message series, The Blessed Church, ang pinagpalang kapulungan or the Blessed Church. At ito ay, kung hindi ako nagkakamali, this will be the third to the last na topic na ating pong tatalakayin at i-discuss po sa inyo. Because the finale of this will be on our anniversary month itself sa August 31, ang last Sunday. Last Sunday po ay August 31, ay yung po pinaka-final na ating pong celebration po. So kung kayo po ay visitor po sa church po na ito, our church, IBC Manila, is celebrating our 18th year anniversary. And to God be the glory, dahil biyaya po ng Panginoon na kami po at tayo po sa IBC Manila ay makapag-celebrate ng ating debut. Alright? Kaya po tinatalakay po natin the Blessed Church. Ano po ba yung mga karakteristik para ang isang church o isang gawain ay pagpalain po ng Panginoon? At isa po dito sa ating pong pag-uusapan ay ibabahagi ko po sa inyong umaga ay entitled the preaching this morning, Celebrating Christ's Continuous Work. Celebrating Christ's Continuous Work. So if you have your Bibles with you, I would like you to open your Bibles with me in the book of Acts. Acts chapter 2 verse 47. Acts chapter 2 verse 47. May I request everyone to please rise as we give reverence to the reading of God's Word. Okay, Acts chapter 2 verse 47. Maaari po ba natin basahin ito ng sabay-sabay? Nandiyan po sa ating screen ito. Ready? Begin. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. So madali po tayong manalangin. Hilingin po natin ang gabay ng Panginoon sa pag-aaral po ng Kanyang salita ngayong umaga ito. Panginoon, aming dakilang Diyos, katulad po ng aming sinambit na Bible verse na pag-uusapan at ibinahagi mo sa amin, we are praising you, Lord God. Pinapupurihan po namin ang iyong pangalan sa gitna ng gawain ito sapagkat hindi po kami mapupunta rito. Hindi po, Panginoon, magkakaroon ng IBC Manila. Hindi po kayo magkakaroon ng malayang pagsamba kung hindi lamang po, Panginoon, sa dakilang biyaya mo. Kaya po sa pagkakataong ito, dalangin ko po, samahan niyo po, Panginoon, kami sa pag-aaral ng iyong salita. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan at maintindihan, maunawaan po namin ng malinaw yung mga prinsipyo na gusto niyo po, Panginoon, matutunan namin at mai-apply po namin sa aming buhay. Samahan niyo po, Panginoon, kami sa pag-aaral ng iyong salita. Gamitin niyo po ako bilang iyong likod na tagapagbahagi ng iyong salita, Panginoon. We're asking for your wisdom. We're asking for your guidance. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Maaari na po tayo magsiya po. Alright? The Blessed Church, celebrating Christ's continuous work. Ang gusto pong maging focus po natin sa pag-aaral ng salita po ng Diyos ngayon pong umagang ito is for a blessed church or a blessed church gives the glory to every blessing na ibinibigay po ng Panginoon sa atin. Katulad nga po nung binasa po natin kaninang Bible verse kanina, dinitara po natin, ang sabi po dyan is, we praise God. Pinapupurihan po natin ang Panginoon. Ang tunay na pinagpalang church at patuloy na pagpapalaing church ay yung church
na marunong magpuri sa Panginoon at gino-glorify ang Panginoon, nagte-testify sa Panginoon ng kabutihan po niya, His goodness, and drawing others to Him and closer to God. Kaya po ngayon po umagang ito, since this is our 18th year anniversary, we are talking about celebration. And what are we going to celebrate? Ano po ba ang dapat natin i-celebrate? Celebrating Christ's continuous work. Yung pong sa biyaya ng Panginoon ay patuloy pong gumagawa at kumikilos ang Panginoon sa church po na ito. Alright? Ngayon, ilang bagay po ang gusto kong ibahagi po dito. I would like to throw this question to each and every one of us na po pwede po natin itanong sa ating mga sarili before we engage on the preaching po ngayong umagang ito. If people, look at this carefully, if people would be looking at this church, ano po ang makikita nyo? Diba? Would people look at this church kasi meron malaking signage dyan na nakalagay International Bible Church of Manila. Diba? Is that what the people would see kapag nakita po itong church na ito? If people again would look at this church, would they look at this church as an institution or an inspiration? Ito po ay titignan ba nila na parang isang malaking institusyon lang, isang malaking grupo lang na kapulungan ng mga tao, o makita po nila ito na ito ay isang inspirasyon sa mga tao sa paligid? Alright? Would people look at this church as a regular organization, or would this be look at people as an outreach or isang mission o isang mission na may expansive action? Ibig sabihin, may desire to grow, may desire para mas lumago pa, at may desire para mas magkaroon ng malaking impact sa mundong ating ginagalawan kung saan tayo pinagkatiwala ng Panginoon sa atin o tinalaga ng Panginoon sa atin. Or would this be a church or a church that is called? Would people look at us as external structure, isang building lang, o makita po tayo na mayroong inner vocation o may compassion sa mundong ito? Would people look at this church as a building, or would this church look at a building or group of people blessed by the Lord? Mas masarap po yung makita po tayo bilang isang inspirasyon, because a true blessed church, ang tunay na pinagpalang church, hindi po yan nakikita sa building. Hindi po yan nakikita sa gusali. Hindi po nakikita yan kung gaano karami ang tao, kung gaano kaganda ang facility. Nakikita kung pinagpala ang church kapag itong grupo ng mga tao or the ecclesia becomes an inspiration to people. People would look at the church that is blessed if it is not an organization, but nakita ng mga tao na ito ay outreach na mayroong mission to inspire other people at may desire to expand the kingdom of God in this world. Na itong church na ito ay mayroong calling para tayo po ay maging ilaw sa mundo kung saan tayo dinala ng Panginoon. What people would say, ang pinakamaganda, is that God is truly at work among us. Yung po yung pinakamaganda. Yung pagka po nakita tayo at nakita tayo ng mundong itong ginagalawan po natin, makita nila, gusto ko dyan sa church na yan. Kasi nararamdaman ko na yung mga tao dyan pinagpapala ng Panginoon, o yung Panginoon kumikilos sa buhay ng mga taong naririyan. Ano po ba ang kahalagahan ng pagkilos ng Panginoon sa buhay po natin? We all have different duties in our lives. May mga kanya-kanya responsibilities. May mga estudyante, nag-aaral kayo. May mga young professionals, nagtatrabaho kayo. Di ba? Pero pag tinitingnan, ano po ba ibig sabihin ng kumikilos ang Panginoon sa buhay natin? Ano po ba ang kahalagahan nito? If God is at work in our lives, naandun po ang protection ng Panginoon. Kapag kumikilos sa inyo at sa buhay nyo at gumagalaw sa inyong Panginoon, kaakibat po nito yung pagpuprotekta ng Panginoon sa atin from harm and dangers and perils of this world. Kabahagi din po ng pagkilos ng Panginoon sa buhay natin is not only about protection. It is also about the provision of the Lord.
Kung may mga pangailangan tayo, Panginoon ang nagkakaloob. Panginoon ang nagpo-provide. Yun po yung kahalagahan po. Kaya po mahalaga yung pagkilos o yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Tanggapin man po natin o hindi po natin tanggapin, kailangan po natin ng Panginoon. But the truth of the matter, kung tatanungin ko po ang bawat isa po siguro sa atin dito, sino po sa inyo nakakakilala kay Lord? Everybody would raise their hand and say, I know Jesus Christ. Diba? Sino po nakakilala kay Jesus Christ? Ba, every mahal na araw, diba? Napapanood namin yan sa TV. Siya po yung pinako sa cross, namatay, diba? Siya po yung nag-perform ng maraming miracles. Siya po yung nagpakain ng more than 5,000 people sa magitan ng ilang pirasong isda, ilang pirasong tinapay. Siya po yung bumuhay ng patay. Siya yung nagpalakad dun sa pilay. Siya po yung nagpakain. Siya po yung nagpagaling ng may sakit. Siya po si Jesus Christ. Pero makinig po kayo maigi dito. Maganda po yung kilala niyo si Jesus Christ. Pero alam niyo po ba may mas maganda pa po doon? Ang mas maganda doon, yung kilala ka ni Jesus Christ. Kasi ang tawag po doon is personal relationship. Kasi kapag may personal relationship ka, yung favor of provision, yung favor of protection ng Panginoon would be upon you. Kasi hindi mo lang kilala si Jesus Christ, kilala ka rin niya. Bigyan ko po ng halimbawa para mas maintindihan natin. Okay? Sino po dito mga taga-Maynila? Yan. Yung mga hindi taga-Maynila, yan. Okay din naman po. Sino po dito nakakilala sa mayor ng Maynila? Taas po kamay. Kilala niyo si Yorme? Kilala niyo po si Yorme? Yan. Pag tinanong bawat sa kilala mo si Yorme, ano ba ginawa ni Yorme? Ang galing. Kilala niya yan. Di ba? Maganda po yung kilala. Pero anong mas maganda? Yung kilala mo si Yorme o yung kilala ka niya? Kasi kapag kakilala ka niya, may favor ka sa kanya. Kilala ka niya eh. Di ba? Kung yung asawa niya, kilala niya, o kilala siya asawa niya, kilala niya asawa niya, may personal relationship sila, sino mas bibigyan niya attention? Ikaw na may kilala sa kanya o siya na may kilala sa asawa niya? So of course, yung asawa niya kasi personal relationship sila. Now, we are celebrating Christ's continuous work. In this church, as we celebrate our 18th year anniversary, nagpapasalamat tayo at nagpupuri tayo kasi ang Panginoon is still at work in this church. Ibig Manila member, do you believe that? Amen? The Lord is in continuous work, in continuous action sa church po na ito. Ngayon po bagay ito, tatlong bagay lang po ibabahagi ko po sa inyo. Regarding celebration and regarding the continuous work of the Lord. IBC Manila, this church is celebrating because God's work is still working. Patuloy at patuloy, progressive, diba, na gumagawa at kumikilos ang Panginoon. Patuloy na ipinaparamdam ng Panginoon ang presensya niya sa church na ito. At kung kayo po ay bisita po dito sa church po na ito, sana po ay maramdaman nyo din po yung presensya ng Panginoon as you attend this service this morning. Tatlong bagay lamang po ang gusto kong i-share sa inyo na sana po maging inspiration po sa bawat isa po sa atin. Una, sabi po doon sa verse na binasa po natin in Acts chapter 2 verse 47, the first part of this Bible verse is sabi ko, praising God and having favor with all the people. I would like to highlight praising God. Ang ibig sabihin po nito, if we are truly celebrating or if we believe God is a continuous work in this church, the presence of the Lord is still working in this church, the provision of the Lord is still provided in this church, and the blessing of the Lord is still in this church, we are to praise God. We are to proclaim God's praise. Proclaiming God's praise in this church. Ano po ibig sabihin to? Ang ibig sabihin po ng proclaim ay, it means it is an announcement or an announcement, a public announcement. Okay? Pinapublicize mo. Merong kang ina-announce, merong kang bino-broadcast. Ganun din po sa atin. If we are praising the Lord, we are not just singing. We are declaring. We are announcing to all the people. If we will be singing, hindi tayo kakanta na
Di ba? Ano meron tayo kanina? Yung unang-una mabilis. Di mga mamba. Di ba? Iba yun? Sa kawalan. Di ba? Kinakanta po natin yung karamihan ng kumakanta, pag kumanta ganito. Di mga mamba. Sa kawalan. Hindi yung maintindihan. Pagkakantahin mo, kung dinideclare mo ng public announcement, bino-broadcast mo na malakas yan. During the old times, okay? During the old school times, yung mga Roman Empire pa, pag nag-a-announce po yan, meron silang scroll. Alam niyo po ba yun? Ang gagawin ng tag-announce ng hari, bubuksan niyo yung scroll sa gitna ng isang public place, okay? Hihinto siya, magbo-blow ng trumpet para kunin yung attention ng mga tao at i-announce siya ng malakas na malakas. Babasahin niya ng malakas na malakas yun nakasulat sa announcement. Same with praising God. We are to declare aloud. We are to announce to the people publicly that we are praising God because of His goodness in our lives. Ang ibig sabihin po niyan, a blessed church, ang pinagpalang church, ang pinagpalang tao is not silent about his Savior or her Savior. Kung tunay naman ng pananampalataya po tayo, if God is truly at work in our lives, we are to announce yung bagay na meron tayong pagkakakilanlan sa Panginoon. Hindi po ba, sabi ko nga po, pag meron po kayong kilalang mga taong kilala o tanyag sa lugar na ito, ibinobroadcast, kilala ko yan. Anong minsan nakapagkape kami yan. Hindi ba? Ganon din po kung may personal relasyon ka doon sa hari ng mga hari, sa naglalag ng langit at lupa, we are to not to be silent of our Savior. That's the very main reason why ang pinaka-hashtag na ginagamit natin sa church na ito is hashtag spread the gospel. We are declaring the gospel of Jesus Christ. We are sharing the good news. Kung may magandang balita po ba kayo tatago nyo? Di ba? Kung meron po ba kayong pagpapala, ay tatago nyo? Hindi po eh. Pag may blessing kayong natanggap, ang nangyayari sa inyo, publicly na-announce nyo. Bakit? Kasi meron kayong deep excitement sa puso nyo. And ganoon din po, kung may personal relationship talaga tayo sa Panginoon, we are to announce, we are to declare na meron pong magandang balita, na meron pong Savior, na ang pangalan ay Jesus Christ, na po pwede tayong iligtas sa ating mga pagkakasala, na kung sakasakaling tayo ay mapahamak, hindi po tayo mapupunta sa impyerno, kundi sa langit na bayan kung saan naandun po ang tagapagligtas natin. Praising God means worship. Praising God means gratitude. And gratitude becomes our heartbeat. A blessed church, yung pagpupuri sa Panginoon, heartbeat po natin yan. Ibig sabihin, hindi po dapat nawawala. Kung heartbeat po ng church yan, ang pagpupuri sa Panginoon, kapag ka po ba ang heartbeat huminto, ano pong ibig sabihin nun? Ano po? Pag huminto ang heartbeat, delikado ka, patay ka. Dedo ka na, todas ka na. Wala ka ng buhay. Church, praising God should be the heartbeat of the church. Hindi po dapat humihinto yung pagtibok ng pagpuri sa Panginoon. No matter what the circumstances are. Whether in good times or whether in bad times, the heartbeat of praising God should never ever stop. Mahalaga po yung trabaho ng praise team na naglilid para po tayo ay magpuri sa Panginoon at tayo ay magbigay ng gratitude sa Panginoon. It should be the heartbeat of our church. Paano po natin mai-apply po ito? Let the ministry or let's make every ministry, every gathering, every worship service, and every testimony a platform to magnify Christ. Kung tayo po ay nagsasama-sama dito, ang goal po dapat natin is always to magnify Jesus Christ. Totoo? Marami po pwedeng pagmalaki. Meron po maaari dito na-promote sa trabaho. Meron po dito maaari malakas ang pangangatawan mo. Maaari po siguro buo ang pamilya mo. Maaari po siguro ikaw ay may sariling negosyo. Marami po tayo po pwede ipagmalaki.
Pero ang tunay po na pinagpalang tao at pinagpala na church, ang ginagawa niya, hindi po niya itinataas ang kanyang sarili, bagkus itinataas niya ang Panginoon. Kasi ang katotohanan, wala naman po tayong pagmamalaki kung wala ang Panginoon. Amen. Kung ako man po ay ma-promote sa trabaho, wala po akong po pwedeng sabihin na ang galing ko. Bakit po? Kasi yung galing ko, nanggaling din naman po sa Panginoon. Wala pong Dennis kung wala pong Panginoon na naglalang. Wala pong katalinuhan tayo kung wala pong Panginoon na nagbigay ng katalinuhan. Wala po tayong trabaho kung walang Panginoon na nagbigay sa iyo ng talento o skill para magawa yung trabaho ginagampanan mo. Wala, hindi ka rin mapopromote kung hindi bigyan ng papor ng Panginoon, ikaw na binigyan niya ng promotion. Dahil sabi ng Bible, every promotion comes from the Lord. Kaya po ang church na pinagpala, nagpupuri sa Panginoon. When a church, listen to this carefully, when a church loses its song of praise, maintindihan po natin, it loses its strength for service. Kapag ka po ang isang church huminto ng magpuri sa Panginoon, ano man ang circumstansya ng buhay mo, maniwala po kayo, magkakaroon na po yan ng pagkawalan ng gana pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. A church would die. A church would stop. Yung mga staff ng church would stop working and doing the work of the Lord kapag ka po tayo ay huminto sa pagpupuri. Pastor, mahirap po magpuri sa Panginoon. Lalo po higit pag may karamdaman ka. May nakakapagpuri po ba sa inyo pag may karamdaman ka? Meron po ba nakakapagpuri sa Panginoon kapag ka po kayo ay merong pangangailangan na malaki? Pero ang sabi ng Bible, maliwanag po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, in everything give thanks. Magpasalamat ka sa lahat ng pagkakataon. Hindi ibig sabihin pag may blessing ka lang, pag may promotion ka, may pera ka, malakas ka, doon ka lang magpapasalamat sa Panginoon. Magpapasalamat ka kahit mahirap ang pinagdadaanan ng buhay mo. Pastor, madali ba yan? Bigay ko po ito illustration po nito. Several years back, sa IBC Main, where I came from, meron po kami minister ng mga men's, mga kalalakihan. Alright? Tapos, isa pong member po namin ng men sa IBC Main ay malapit po sa puso ko. Ang pangalan po niya ay Tatay Ben. Okay? Si Tatay Ben ay may edad na siya. Almost senior. During that time, almost senior citizen na siya. Then, nung pagkakilala namin sa kanya, several years later, okay, we found out that he was diagnosed with cancer. Nasopharyngeal cancer. So, technically, about the nose, about the nostrils, at tandaan po natin, kapag kasama na ilong po dyan, kasama na po lungs dyan. So, pinag-pray namin siya, ano pong gagawin sa kanya? Pastor, kailangan ko mag-undergo ng radiation. Pastor, kailangan ko mag-undergo ng chemotherapy. Ang payat nitong tao na ito, but very active, no? As while his journey sa kanyang radiation, naramdaman namin yung hirap na pinagdadaanan niya. Bakit? Nung ni-radiation siya, natutuyo yung katawan niya. I mean, walang ganang kumain. Bakit? Yung pala, pagka pala ikaw ay nag-undergo ng radiation, at saka kapag pala ikaw ay nag-chemotherapy, yung pagkain pa na walang lasa. Ang nangyayari, ang lasa ng pagkain mo, lasang bakal, lasang metal. So wala siyang gana. Sabi namin, Kuya, kailangan niyo pong kumain. Sabi niya, Pastor, papalakas po ako. Naniwala, napal tayo po sa Panginoon. So kahit walang lasa yung pagkain, kakain siya. And we would be visiting him from time to time. Pupunta namin siya, pray kami, dadala namin ng food, or magkukwentuhan lang kami. Makikita namin siya minsan nakahiga sa isang tabi. Minsan nga nasa sahig ng bahay nila. Alam niyo bakit? Sa sobrang sakit, hindi siya makahiga ng maayos. Hihiga siya sa sakit. Pero one thing is noticeable. Alam niyo po kung ano? Meron po siya isang sinabi sa akin, Pastor, sa kabila po ng cancer na ito, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, Kuya Ben, Aray Ben, ano po yung pinapasalamat niyo sa Panginoon? Sabi niya, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi may cancer ako.
Kapatras po ako ng konti eh. Sabi ko, wow, sandali po. Paano po kayo makakapagpasalamat kay Lord sa cancer? May cancer ka. Nung binitawan po niyo yung phrase na yun, ako po bilang pastor, I can't comprehend. Hindi ko po maintindihan. Paano niya ipapasalamat kay Lord yung cancer? Kapag ka po ba nagka-problema kayo, magpapasalamat kay Lord kasi yung problema kayo? Subukan niyo pong hiwalayan kayo ng asawa niyo. Sasabihin niyo ba, salamat po, hiwalayan ng asawa ko. Yung iba pinag-pray yun. Sana po, hiwalayan na ako nito. Praise the Lord. Gaganon ka pa. Diba? Pero kapag ka may sakit ka, may pangailangan, sa kanya hindi. Sabi niya, Pastor, salamat kay Lord sa cancer. Sabi ko sa kanya, Tatay Ben, paki-explain po bakit hindi nagpapasalamat sa Panginoon sa cancer. Sabi niya, Pastor, hindi po ba tinuturo po ninyo at tinuturo po ng Panginoon na ang Panginoon ang nagpapagaling ng karamdaman? Sabi ko, tama naman po. He is the God who heals. Di po ba, sabi niyo po, pagka kung may pangailangan, Panginoon nagpo-provide. Opo, He is the God who provides. So kahit po yung pang-chemo ko, pang-radiation ko, siya po provide. Amen po. Tama po. O di salamat po kay Lord sa cancer. Bakit po? Kasi po, kung wala akong cancer, hindi ko po may experience yung healing hands ng Panginoon. Wow! Tama ka naman. Ipaparamdam ba ng Panginoon sa healing hands niya kung wala kang sakit? Diba? Bibigay pa niya sa iyo provision mo kung wala ka ng pangailangan? Paano may experience ng kagalingan? Pastor, ano nangyari sa kanya? He was totally healed by the Lord. Talaga, Pastor, umuwi na po sa Panginoon eh. Even in his deathbed, nagpapasalamat po ito at nagpupuri sa Panginoon sa kabila ng bigatin niya. Maniwala po kayo sa hindi, sa kabila po ng cancer niya, inaawat po namin siya because he is still volunteering in the church ng IBC Main. Ang church po ng IBC Main ay mga 6 na beses o 8 beses na size ng church na ito. Nagpo-volunteer sa church every morning. Pag pupunta kami ng church, makikita po namin sa lobby ng church, nagwawalis, nagmama, Tatay Ben, huwag niyo pong gawin yan. Makakasama sa inyo, Pastor, maligaya po ako na ginagawa ko po ito para sa Panginoon. Because God is the God who heals. Sabi ko, napanunod ako ng matindi at napabuntongin ako ng matindi. Bakit? Kasi po tayo, common sa atin, kapag kami mabibigatin tayo, hindi ka na nagpapasalamat sa Panginoon. Pero yung perspektibo ng tao na ito, sa kabila ng cancer, sa kabila ng problema, sa kabila ng pangailangan, binago ng Panginoon yung perspektibo niya. Yung cancer ang naging dahilan para ma-experience ang kagalingan ng Panginoon. Yung pangangailangan ng chemotherapy at pangangailangan ng kanyang pang-radiation, nakita niya pa na pagkilos ng Panginoon para maramdaman niya kung paano mag-provide ang Panginoon sa buhay po niya. At matutunan po natin, when a church loses its song of praise, it loses its strength to service. Hihinto po tayo kapag hindi na po marunong magpuri ang mga tao. So sa anumang hirap na pinagdadaanan, maganda man o mahirap na pinagdadaanan po natin, magpuri pa rin po tayo sa Panginoon. Do not ever lose yung mga bagay na po pwede mong ipasalamat sa Panginoon. May nawala kang bagay, huwag mong ihinto kasi papalitan ng Panginoon. If you lose something, the Lord has the ability to replace it with something bigger. Kung hindi man, if you lose something, the Lord has the ability and the capability na bigay sa iyo something that is not only bigger but better for you sa bawat isa na naririto. So what are we going to do para po tayo patuloy na pagpalain ng Panginoon? Let us continuously proclaim God's praise. Papurihan po natin ang Panginoon. Pangalawang bagay po, not only proclaiming God's praise, but possessing people's favor. Tingnan po natin, church, pakinig po kayo maigi dito. Sabi nito, praising God and having favor with all the people. Okay? And the Lord added to the church daily. Having favor to the people. Nakita po nung early church na ito, ang love, naramdaman po nung early church and the surrounding, yung mga miniministeran po nito, na mga nasa Book of Acts, na yung church po nito is full of compassion. Not only full of compassion, ipinaramdam nila yung compassion nila through their generosity to other people. Remember, yung pinag-aralan natin during the past weeks,
They even sold their properties and they parted it to different people. That is how loving the Church of Acts is. Ganon sila kamapagmahal and generous. And unity drew admiration even from those who didn't yet believe. Marami pong tao hindi naniniwala. Pero nung nakita po nila yung compassion ng mga taong ito, yung generosity ng mga taong ito, yung pagkakaisa ng mga taong ito, nag-draw ng attention, naging inspiration sila sa mga tao. Di mo ba may mga tao tayong hinahangaan? May mga tao tayong iniido, sabi natin, uy, low dito. Meron tayong mga tinitingnan ng mga tao kasi feeling natin ang galing po nila. Di ba? Nakita na, ang ganda ng karakter nila, o ang pogi nila, o ang ganda nila, ang galing, napaka-talented nila. Pero ganun din po sa Panginoon. If we are continuously praising the Lord, tandaan po natin, kasunod po ng pinagpalang church is having favor with all the people. Nagiging people magnet po tayo. Ano pong gusto nyo? Yung pag nakikita kayo, nilalayuan kayo ng tao, o yung kayo ay nilalapitan ng tao? Kasi pag nilalayuan ka ng tao, maraming reason para layuan ka ng tao. Una, pag nilayuan ka ng tao, baka bad breath ka. Diba? Kung hindi ka man bad breath, baka may baktol ka. Meron ba nag-i-enjoy sa inyo na amoy ng katabi nyo, may amoy baktol? Yung pagkainamoy mo, pagkakatabi mo, parang kang kumakain ng bayabas. Diba? Kulang na lang isaw-saw mo sa bagoong. Lalayuan mo eh. Yun, mga topical na lang yun eh, na characteristics eh. Pero may mga taong lalayuan mo kasi ayaw mo yung karakter. Kapag may tao kang nakita na asama ng ugali, lalapitan mo ba? Gusto mo ba maging close sa isang taong masama ang ugali? Lalapit ka ba sa mga tao? Gusto mo maging malapit sa mga tao na walang ginawa kundi mag-backbite o mag-backstab sa'yo? Lalayuan mo yung mga ganyan tao eh. Ayaw mo ng mga ganyan tao. Ang gusto mo mga tao, yung mga tao mabait, matulungin, mapagmahal, yan ang gusto mong tao. Yung nagiging inspiration sa'yo, di ba? Kaya yung mga YouTube na mga content creators, may mga iba tayong malaman nyo kung sino mga gustong pinapanood. Yung mga nagbibigay ng inspiration, yun ang gusto rin pinapanood. Yung mga nakakatawa, yun ang pinapanood natin. That is what the Lord wants. A blessed church, pag nakita mo, it gains favor from people. Yung parang, ano meron doon? Ang saya doon. Tuwing Saturday, nakakatuwa yung mga young people doon. Diba? Pag lumabas ka sa kalye, may mga young people, kung hindi ka mangi-snatch, mga kabataan mangi-snatch, diba? Mahuhuha ng kable ng kuryente. Sa Manila, sikat na sikat yan, diba? Sikat na sikat ang Manila ngayon. Dahil ang daming mga kabataan sa Manila na walang ginawa kundi itansuin yung kuryente. Gusto niyo ba makasama yung mga ganang tao? Mas gusto makasama yung mga tao pinagpapala ka. In a church, the sign of a church that is blessed, it drew people in. Ibig sabihin, natodraw natin yung mga tao closer to the Lord. Live out the gospel in such a way that your kindness, our humility and service point to people and to Christ. Our life may be the only Bible some people will ever read. Bakit po? Hindi po, though the Bible or the Word of the Lord is the most famous published book of all times. Ipaglalaban ko po yan. Magsabi po kayo ng pinaka-bestseller na book, okay? Magsabi po kayo na kahit anong libro na milyon-milyon ang na-distribute, ipaglalaban ko pa rin po na ito po ang most published, most popular, di ba? And most persecuted na libro na nailathala. Pero, hindi po lahat nakakapagbasa ng Bible. Or, marami sa akin, may Bible ka, pero hindi mo nababasa o bibihira mo siyang basahin. Pero, yung buhay po natin, kapag ka po tayo ay mananampalataya, babad sa salita ng Diyos, dahil sabi ng Panginoon, meditate in the Word day and night,
nagbababad ka, lahat ng itinuturo ng Panginoon sa iyo o sa atin, ina-apply po natin sa buhay po natin, hindi lang po natin na mapagnet at naging inspiration sa mga tao. Wala na po tinuturo siguro ang Bible. At sigurado ako, hindi siguro, walang ituturo po ang banal na salita po ng Diyos na ikasasama nyo. Wala pong ituturong prinsipyo ang salita po ng Diyos na ikapapahamak ng bawat isa po sa atin. I've read the book of the Bible mula nung nag-Bible school ako several times from cover to cover. And as one of the privileged Bible scholar, wala po akong nakita na anumang tinuro dito na nagturo para mapahamak ako yung mahal ko sa buhay, pamilya ko at mga anak ko. Lahat ng tinuro ng salita ng Diyos ay para sa ikabubuti ko. At kung ito po ay binabasa natin at ina-apply natin yung principle na ito, at makita po ito ng mga tao na hindi nagbabasa ng Biblia, it becomes a living testimony and testament of God's grace. You are a walking Bible. Diba? Saan niya may nakuha yung prinsipyo na yun? Nakita na po ba kayo ng tao na punong-puno ng wisdom? Yung hahangaan mo, pag makita kayo ng tao na pag gumawa ng desisyon sa buhay niya, hahangaan mo, paano nila isip yun? Ang galing ha? Remember, sino yung humingi sa Panginoon ng wisdom? Sino po? Solomon. Nung binigay po ng Panginoon sa kanya yung wisdom, nasubukan po ito, hindi po ba? Remember in the scripture, merong dalawang magulang na nag-aaway sa isang bata. Remember that story in the scripture? Lapit sila kay Haring Solomon. Sabi niya, may problema po kami. Bakit po? Anong problema nyo? Yung bata pong ito, anak ko to. May isa rin pong claimant. Hindi, ako po may anak niya. Sabi niya, paano susolusyonan yan? Eh lahat to nag-claim na anak niya. Sabi niya, lapit sila sa hari. Ano po solusyon natin dito? And Solomon asked the Lord for wisdom. Alam mo ginawa ni Solomon? Basahin yung scripture. Ginawa niya, he drew his sword. Total nag-aaway kayo. Gawin natin, hatiin natin itong bata. Yung kalahati sa'yo, yung kalahati sa kanya. Wala nyo nangyari. Yung isang magulang umalma. Huwag nyo po gawin yan, hari. Mahal. Huwag po. Ikakapahamak po ng bata. Alam mo nakita ng hari? Sabi niya, ikaw ang dapat magmay-ari ng batang ito. Bakit? Pagsubok pala niya yun para malaman niya kung sino ang tunay na magulang. Kasi yung isa walang pakialam eh. Yung isa, hindi po, sige po, sa kanya na lang po yan kaysa mamatay. Ikaw talagang tunay na magulang. Paano po niya naisip yun? Wisdom. Kanino po nanggaling yung wisdom sa Panginoon? Hindi po ba't kahanga-hanga yung ganun mga tao? Paano po natin makukuha yung wisdom na yun? Coming from the Lord. Every time po, even the church workers, the pastoral staff of this church would come to me and ask me, Pastor, ano po gagawin ko sa ganitong problema? May problema po sa young people, may problema sa church, we need to decide on this matter, ano po gagawin natin? Let me ask, anong binabalik kong question? Ito, lagi si Pastor BJ kausap ko. Pastor BJ, every time you ask me a question regarding a hard decision in this church, anong lahat yung sagot sa iyo? Ano po? Pakilakas ang Pastor BJ. Anong sabi ng Diyos? Para malaman ang sabi ng Diyos, ano sasabi ng Bible? Let's go back to the scripture. Bakit? Kasi pag nag-design tayo on our own, mapapahamak tayo eh. Nagkakamali tayo. We are all imperfect being. But God is a perfect God. He will never ever make mistake. So kung ayaw natin mapahamak, diba? Let's ask the favor of the Lord. And if we gain the wisdom from the Lord, we possess people's favor. Nasarap po kayo kasama ng mga matatalino. Nung high school, nung college po ako, pumasok po ako sa UE nung time na ito. Ang prayer ko, hindi naman po ako bulak-bulero, pero mahilig ako magbarkada nung time na ito. Ang prayer ko, Lord, ilagay mo ko sa mga taong mag-wisdom at matatalino. At sila gusto kong katabi sa exam. Alam niyo bakit?
Kasi hindi lang po ako matalino, matalinaw ako. Okay? Meron po nagkwento sa amin, sabi ng isang tao ito, malapit po sa puso namin ito. Ha? Si Antonio po, anak ko to. Sabi niya, alam mo, Doy, nung high school pa ako, sabi niya, yung classmate kong matalino, mga gantong layo. Diba? Tawa-tawa, Kuya Doy. Sabi niya, nilalapitan ko talaga yun, lalo pang exam. Bakit? Kasi nakikita ko kung ano sagot niya. Sabi ko, ayos ha. Nakita mo yun? Paano mo nakita yung pakina? Sorry pa, nabagin ko ang pangalan mo. Si Lolo Berto yun. Okay? Kinok, kahit doon mo mong pakikigin yung bahay ng Lolo. Delikado, matotrouble ka niya na lang. Pero masarap po may kasama yung mga matatalino. Bakit? Nakaka-inspire sila eh. Subukan yung bulak-bulero kayo. Tapos natin na sa paligid nyo nag-aaral. May influensyahan ka. Sabi nga po ng mundo, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kapag karamihan ng barkada mo adik, hindi malayo maging adik. I'm not judgmental. Pero kapag lahat na sa paligid mo adik, nagdodroga, maniwala ka, ma-influensya ka magdroga. Subukan mo ilagay mo sa paligid mo, sa mga tao na nag-aaral, may nag-aaral ka. Patunayan ko po sa inyo, pumunta kayo sa isang lugar, na lahat ng tao sa lugar na naandun, naninigarilyo. Paglabas mo, anong amoy mo? Naninigarilyo ka? Hindi. Pero, dahil lahat ng tao doon naninigarilyo, amoy sigarilyo ka. Tama po ba? Ganun din po yan eh. In a church that is favored by the Lord, if you influence yourself with people who learn to praise the Lord, ang nangyayari, nai-influensyahan ka rin magpuli sa Panginoon. Tandaan po natin, our life may be the only Bible some people would actually have ever read. Be a living testimony of God's goodness and grace sa mundo ito. Last po, na gusto ko ibahagi po sa inyo. Partnership in God's plan. Ano ibig sabihin ito? Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Church growth is not a human achievement. Listen to this carefully, Church IBC Manila. Church growth is not a human achievement. It is God's ongoing work through obedient servants. Ang church hindi po lumalago, hindi po dumadami para masabi natin, binibigyan tayo ng award na pinagpala yung church na yan, ang dami niyan. Pinagpala yung church yan, ang daming ipon yan. Pinagpala yung church yan kasi may building yan. Hindi po pinagbibasihan ng pagpapala ng Panginoon sa isang church. Ang pinagpala ng Panginoon ng church, kaya siya nagkaroon ng building, kaya siya nagkaroon ng property, kaya siya nagkaroon ng maraming mga taong umaattend sa church niya, ay dahil mayroong Diyos na kumikilos sa loob ng church na ito. Kaya po sa church, ang leader po ng church, hindi po pastor. Hindi po kami mga pastor ang leader or ang head ng church. The head of the church is none other than God and God alone. Ang mga pastor po ay servant lang ng Panginoon. Tayo po mga naririto ay servant lang ng Panginoon. We are privileged servant of the Most High, Jesus Christ. Pribilehiyo po yun. And God's ongoing work with His obedient servants, kadugtong po lagi po nilo ay pagpapala ng Panginoon. Be available, be faithful, at lalo tigit, be fruitful. Bakit po? People who are available, tandaan po ito, sa church, makikita po tayo dyan, marami kayong kumanta. Pero totoo, sa Panginoon, hindi po mahalaga ang galing. Sa Panginoon, hindi po mahalaga kung talentado ka. Ang mahalaga sa Panginoon is not your ability. What's important to the Lord is your availability. Ang dami pong magaling, pero hindi naman po available. Ang dami ko pong nakita in my several years po of ministry, ang dami ko pong nakita kung kumanta, di ba? Sintonado, sinto G, sinto 5, lahat ng sinto. Huwag nyo lang doblehin, kasi pangit ng sinto, huwag nyo lang sundan. Diba?
Pero, available. May mga pagkakataon po, sabi na po, ayaw na yung tagang pakantahin. Huwag kang kakanta. Bakit? Nagagalit ang langit at lupa. Yung intensyon mo palang kumanta. Nagpapaulan. May kilala po tayo sa church na yan dito eh. Di ba? Pastor, kakanta ako. Nagpo-volunteer eh. Wala akong special number. Ako, pastor, tutugtog pa ako. Sabi ko, alam mo kapatid, practice ka pa. Sabi ko sa kanya, alam mo kapatid, yung lugar namin sa Pasig, lagi kaming binabaha. Inaawat ko po talaga siyang pumanta. Huwag kang pumanta. Pero, lagi siyang available. So, ginawa natin, isang parang, banquet natin, parang Valentine's banquet. Talaga bang gusto mong kumanta? Opo. Ano kinanta niya? Tanungin natin siya, ano kinanta mo? Ha? Hindi naman ikaw. Ikaw ba yun? Ano kinanta niya? Kanta siya eh. Si Pastor BJ po yun. Mahal na talaga tayo. Sabi na, Pastor, pakiusap. Hindi po kami nagbibiro, pero isang time tawa kami ng tawa. Kanta po siya eh. Pagsilip namin doon, nagtupo kami kasang araw. After po niya, hindi pa mapatapos ng kanta eh. Kalangit-talong kanta niya, pagsilip namin, ganun bilang pumulog eh. Sabi ko, bro, iba ang kapangyarihan ng boses mo. Nagtatawag ng dilubyo. Pero alam niyo po, dahil lagi siyang available, subukan yung pakantayin si Pastor BJ ngayon. Talagang kikilabutan kayo. Ha? Sample? Sino ba sample? Ano pa ba ito ka Pastor BJ? Pusok ba to? Hindi yun. Huwag kayo ganyan. Yung pastor niya yan. May pamulong si Pastor BJ na kanta eh. A pure heart. Diba yan? That's what I long for. Yung pamulong si Pastor BJ yan eh. At saka na, when you're that I may dwell in your house forever. Paborito po niya yan. Pero alam nyo, dahil lagi po siyang available, pag pinakanta niyo po siya, ang ganda na ng boses niya. Diba? Hindi na po tumatawag ng bagyo. Lindol na po tinatawag niya ngayon. Pero kidding aside po, dahil po laging available, nagbabago po sa Panginoon, hindi na po mahalaga po ano pa. Yung galing eh. Ang galing, talino sa Panginoon, 2.5. Kaya niyang ibigay lang sa isang pitik lang. Pero paano niya ibibigay sa isang tao hindi naman available? Ang tanong po sa atin, ikaw ba ay available? Alam niyo po, hindi lang po binibigay ng Panginoon pagpapala sa taong available. Kasi kahit ako, kunyari po, gusto kong bigyan ng blessing. Diba? Pero po kasi pulang kotse dyan. Diba? Nandiyo yung pulang kotse? Yung Mirage. May kulay pulang kotse dyan, Mirage. Gagamitin ko illustration yun kasi hindi akin yun eh. Kung gusto ko ipamigay yun, bro, illustration lang. Kung gusto ko ipamigay yung kotse pulang Mirage, sino gusto ng kotse dyan? Gusto niya? Kung gusto ko ipamigay yun, sa araw na bibigay ko, kanino ko siya maibibigay? Sa taong marunong magmaneho o sa taong available nung araw na yun? Kahit hindi ka marunong magmaneho, pag available ka nun, araw na yun, pwedeng mapasayo yun. Kasi available ka. Brother Erwin, kailan mo mamimigay yun? Si Brother Erwin po kasi malapit ng lumisan at mag-flying on a jet plane. Pupunta na po siya sa London Bridge is falling down. Diba, pag hindi ka available, mamimiss mo yun. Paano kung yung time na magpapala ang Panginoon, doon ka wala? Di mamimiss mo yung blessing ni Lord. Kaya po marami mga Kristiyano, marami mga tao, namimiss ang blessing ni Lord. Kasi every time magpapala ang Panginoon, hindi ka available. Ang pinagpapala po ng Panginoon lagi, hindi po yung taong may ability. Ang pinagpapala po lagi ng Panginoon, yung taong available palagi. Pag nagtawag, di ba? Ang Panginoon, sumasagot ka ba? Available ka ba? Ang problema sa atin, kapag ka nagtawag ng Panginoon, ang dami mong excuses. Lord, pwede ba bukas na lang? Lord, pwede po ba mamaya na lang? Para mga bata lang, para mga young people lang, inutusan lang yan. Pag inutusan mo,
walang ginawa kundi sagutin ka na mamaya na. Mamaya na, mamaya na, mamaya na, hanggang nawala na. Sanay po tayo mga tao sa manya na habit eh. Anong nangyari? Yung pala, i-bless ka pala ng magulang mo, eh mamaya ka ng mamaya. Anak, punta ka dito. Maya na, dad. Anak, punta ka dito. Mamaya na, ma'am. Diba? Anak, sandali lang. Mamaya na po. Panginoon, ganun din po ng ganun sa atin eh. Anak, pwede ka mo makausap? Lord, mamaya na po. Busy ako sa work eh. Lord, mamaya na po kasi may event kami ngayon eh. Lord, mamaya na po. O bukas na po. Tapos pagdating mo sa Panginoon, Panginoon, ba't wala itong blessing na to? Anak, pinadala ko na sa iyo eh. Mamaya ka ng mamaya. Iba yung available. Sa kanya ko binigay. Ano meron sa iyo? Regret. Sayang. Kung naandun lang ako nun. Ako sana may-ari ng marriage na kotse na doon. Kaya nga inaalam ko kung anong pensa ng alis ni Brother Erwin eh. Joke lang, joke. Illustration lang talaga ito bro. Illustration lang. Diba? Be available. Kahit may ability ka, kapag hindi ka available, you'll miss the blessing of the Lord. Hindi lang po yun. Dapat maging faithful ka rin. Kasi ang pinagpapala ni Lord, yung faithful sa Kanya. Everybody wants blessing. Pero lahat ng pinagpapala, hindi po pwedeng pagpalain na hindi na-deserve yung pagpapala. Mga magulang po dito, yung mga parent na katulad ko, wala po tayong favoritism and we don't teach favoritism. But believe it or not, kung sino yung anak mo na malapit sa'yo at yung walang ginawa kundi maglambing sa'yo, yun ang unang naaambunan lagi ng pagpapala. Tama po ba? Mga magulang na nakakatulad ko, pagka yung anak nyo malambing sa'yo, yun ang unang-unang naaambunan ng pagpapala. Yung mga anak na laging nakadikit sa'yo, yun ang laging naaambunan ng pagpapala lagi galing sa magulang. Ganun din po eh. Yung mga taong faithful sa Panginoon, yun ang unang-unang pinagpapala ng Panginoon. Alam niyo kung anong bunga nito? Acts chapter 2 verse 47. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Ang ginawa ng Panginoon na pagpapala, naging fruitful. Sa mga matatanda na po sa church po na ito, sorry to use the term matatanda. We don't use term matanda kasi masakit sa damdamin yung matanda, di ba? Dapat nagmamature lang. Okay? Hindi po kami ganito karami. When we started a church, we started in a small church. Kung mga taga Manila po kayo, pumunta kayo ng tapat ng Obi Montessori, hindi po doon ang church namin. Sa tapat po ng pagtawid, nakikita niyo po doon, may lumang-lumang parang lumang gusali na parang ganyan, kahoy-kahoy. Diba? We started with a small church na kalahati lang po nito eh. Ganyan lang kakonti. Tapos hanggang doon lang kay Lolo Berto, ganyan lang. Ang nipis. We only have a handful of people. When I was installed to be a pastor, we were only 11. Hindi ako nagkakamali. 11 po kami nun. Kasama pa yung asawa ko, yung dalawang anak ko. Diba? Apat sa pamilya. Tapos 7 miyembro. Meron pang 2 worker. So ang miyembro ay 5. We started small. Humble beginning. Maliit yung church. Kahoy yung church. Walang aircon. Diba? Tapos yung church, mapanalangin po yung church. Alam niyo bakit? Kasi every time may dumadaan truck, umaalog po yung church eh. I'm not kidding. Hindi mo nagbibiro. Ang prayer po namin doon yung mga anay maligtas. Di ba? Kapilipipay mo na yung mga anay maligtas. Bakit po? Sobrang dami ng anay, naku po. Bago po tayo umalis doon, napagod lahat ng mga anay na nandun. Kasi mga anay doon, maliban sa pagkain na sa kahoy, sila rin po ang kumakapit doon sa mga ano. Sabi ng mga anay, umalis na kayo dito, hindi na namin kaya. Kaya nung paalis tayo doon, praise the Lord, hindi nabagsakan ng ng kisame si Jello. Buti lang ang nipis si Jello. Sa nipis ni Jello na iwasan siya ng kisame. Hindi po nabibiro. Pulpit, ganito po, dalaglag po yung buong kisame. Bumagsak. The day bago lumipat dito, we started small.
Yung totoo, as a pastor, hiyang-hiya po ako. Alam niyo bakit? May mga time na services. Ito, I would remember, first time na mga family ng Estrada. I don't know if they would remember this. First time umattend yung mga Estrada sa church, it was a rainy Sunday morning. Tapos, nag-service doon, bumagsak yung ulan. Tapos, pagbagsak ng ulan, si Pastor BJ at yung mga workers natin, sila Pastor Christian, pumunta sa kitchen, may daladalang mga balde, may daladalang tabo, may daladalang planggana, yung isa nilagay pa sa kapatid sa harapan niya, tayo, excuse me po. Kaya si tatay, habang nag-service, nakaganon siya, pero may balde siya. Sabi ni tatay, opening na ba? Bakit pinamang yung balde? Habang nag-preach po ako, hiyang-hiya po talaga ako sa nakakaya naman ito talaga. Pero alam nyo, hindi po tumigil ang church ng IBC Manila to praise the Lord. Not because of any reason. Because there's a lot of things to praise God for. Where we are right now, hindi pa po final ito. Bakit? Because the Lord is a continuous work in this church. Let me end with this. There is this story. Robert and Mary Moffat. These two couple is a missionary to Africa. Okay? In 1873, missionary couple Robert and Mary Moffat, okay, returned to Scotland. Bumalik po sila sa kanilang hometown, home country, from their mission work sa Africa. Pagbalik po nila, decades after ng kanilang mission work sa Africa, during their stay in Africa, they do have a lot of struggles. Hindi po madali yung missionary work. Pumunta sila doon, a handful of money na meron lang sila, ang daming struggles, ang daming problema, ang daming pangangailangan. And you know, Africa, the climate is different from Scotland, ang daming karamdaman, okay? Tapos, ang pinakamasakit nito, the mission work is supposed to be to make converts of Jesus Christ. Magkaroon ng maraming mananampalataya. Pero, nung bumalik po sila sa Scotland, wala pong convert. Decades of work. Bakit po? Iba po yung kultura po doon eh. Ganun kahirap yung mission work nila doon. Pero, listen to this story. Yet, instead of discouragement, alam yung ginawa nila? They testify. Nag-testimony sila ng kabutihan ng Panginoon. Hardship, di ba? Problema, pangailangan, karamdaman, ang hirap mag-mission, walang sumasama sa kanila, walang nag-join sa kanila, but they continue the work of the Lord. They remain faithful. And they testified God's faithfulness. When they came back to Scotland, shinare nila sa mga missionaries that we experienced namin doon, but God is truly faithful. To some who are listening, ang tingin nila, parang naging faithful si Lord? Wala masyadong converts. Wala naging mananampalataya. Wala tumanggap kay Jesus Christ. Masyado. Diba? Ang dami niyo pa naramdaman na karamdaman. Ang dami niyo pangailangan. Pero patuloy sila nagpuri sa Panginoon. They continuously praise the Lord. Testifying, giving testimonies of how good and faithful God is in their life. Of course, they were alive. And God is faithful. At nakabalik sila sa Scotland ng alive. Pero ito po yung nangyari. Years later, after they came back from Africa, they testified in the mission parang conferences. Years later, yung labor po nila nagkaroon ng abundant result. Abundant fruit as an entire tribe came to Christ. Isang buong tribo ang nakakilala sa Panginoon. And their story reminds us that God's work in His church is not seasonal. Hindi po siya from time to time lang. It is continuous. Patuloy. Tuloy-tuloy. The blessed church celebrate what God has done, is doing, and will be doing. There is a similar story in the Philippines. I personally know this person. Nakilala ko po itong tao na ito, isang missionary. Okay? He's a close friend of mine. Noong po siya ay nagtatrabaho pa, binata pa siya, hindi pa siya missionary. Okay? Involved sa church masyado. So nag-ayaan po sila. Pumunta sila sa Benguet.
To be exact, tama, Dumolpos ba, Pastor? Dumolpos. Malayo po yun. Lagpas na po ng dihamak ng bagyo ito. Kasi talagang bulubundukin ito. From, anong pinaka-foot yun na bababaan nila? Benguet proper. Maglalakad po sila ng 6 to 8 hours para po pumunta sa tribo na pupuntahan nila. Okay? During their teenage years, professional years nila, nagpunta po sila doon to do mission work. Ang tindi ng struggle. Tribo po eh. Ang problema doon sa tribe na yon at sa mga tribo, marami silang pamahiin. At dahil nga sila ay mapamahiin, sila din po marami silang mga possessions na mga mineral, you know Benguet, okay? Marami silang minerals na mga tinatago. Okay? So, to be accepted, kailangan nilang mag-undergo ng test. Alam niyo yung test na ginawa sa kanya? Sa kanila. Matutulog sila sa isang kwarto. Okay? At ilalak po sila doon for 24 hours. From the evening till morning, sa lamig ng panahon ng Benguet o ng Dumolpos, matutulog sila for 24 hours. Kapag ka nag-survive sila dun sa room na yon, they would be welcomed by the tribe. Hindi mo po sila nag-share ng mabuting balita ng Panginoon, ha? Welcoming pa lang ito. Pastor, madali lang pala, matutulog lang po, hindi po madali. Alam niyo kung bakit? Natutulog po sila sa room kung saan naandun yung mga mummified na mga chieftain na namatay nung tribo na yon. Katabi nila, nakadungaw sa kanila. Kumikindat-kindat. So yung lamig ng panahon, nadagdagan pa nung lamig ng mga bangkay na katabi nila na nakamamify. Bakit po, Pastor? Kasi po pala sa kanila, kapag ka po pala may namatay o chieftain na namatay, yung kanilang ari-arian, kasama dun sa kanilang mummified body. So yung mga ginto, yung mga properties nila, nandoon, nakalagay doon. Ang problema nung kaya nawalan tiwala yung mga tribo na yon, ang dami pupunta doon, ini-exhaust yung kanilang resources, ninanakawan sila. So, naging pagsubok sa kanila yon. Sabi niya, nung pabuhat po ng pastor, sabi niya, Pastor, grabe, ang hirap po ng una, hindi ka makatulog. Bakit? Eh kasi alam mo, katabi mo bangkay eh. Tumingin ka sa kanan, si Bossing katabi mo. Diba? Sa kabila, meron din. Tapos, dalawa lang silang naandun na buhay. Tapos sabi niya, ang problema, yung naiihi ka na ng madaling araw, hindi ka pwedeng umihi. Bakit? Yung kandado ng pinto, wala sa loob, nasa labas ng pinto. Ang magbubukas lang nun, yung current chieftain ng lugar na yon. So pag walang nawala doon, at wala nangyari sila, at pagbukas nun buhay pa sila, ibig sabihin, pananaw nila to pananaw nila, tinatanggap sila ng tribo. And to make the long story short, they were accepted. So they were able to share the gospel of Jesus Christ. At ang blessing po dito, nung nangyari po ito, marami po nakakilala sa Panginoon. Okay? Dahil pininiwala ng mga ito, anito eh. Pero bago sila bumaba ng Manila, marami po nakakilala sa Panginoon. Several years later, when they came back to Manila, sobrang tagal po ng panahon, di sila bumalik doon sa Benguet, sa Dumolpos. Maniwala po kahit sa hindi. Nagulat nga po, ganun kadaming tao doon eh. Ay, ganun pala kadaming tao doon? Libo. Ay, kung paano, Pastor? Kasama, Pastor, yung mga bata, kasama yung ganito, kasama ganyan. Ay, talaga. So, ano nangyari? Hindi ko na siya biniligan. Pero, sabi niya, pero Pastor, sa puso ko, hindi nawala yung desire ko sa puso ko to go back to Dumolpos. Sabi ko, why don't you go back? During that time, sa Bible school, I was the head of missionary-minded students. Yung mga nag-mission tribe. Sabi namin, puntahan nyo ulit, balikan nyo. And when they came back, they were recognized by the people. Pastor, kayo po pala yan, buti po. Ilang taon na po, parang hindi nagkakamali, 7 years later. Buti po malik po kayo. Kasi wala na po nagtuturo sa amin ng ganito, walang Bible, ganito. You know what? Balik siya doon. Ngayon, nagpapastor na po siya. Nagtayo po ng church po doon. Nagkaroon po ng gawain po doon. And they were reaching so many tribes up to this very point in time. Ano nangyari? Hindi po na-discourage.
they become alive dun sa lugar po na yun. Pwede naman siya huminto eh. Ano ba nang makikita niya doon? But the blessing there was, they were recognized by the people as man of God who is leading them closer and closer to God. The point that the church is blessed. Ngayon, hindi na po nila kailangan maglakad ng 6 to 8 hours to go there. Kasi pwede na po silang mag-akit ng sasakyan na malapit po doon, tanaw na po yung church. It was a very nice property. And you know who that person was? That person was Pastor Elmer Carmites. Manugang nung owner ng church na pinanggalingan po namin. Church, ganun din po sa akin. We might be discouraged because of the needs that we have. But let's continue proclaiming God's praise, possessing people's favor, and partnering with God's plan sa buhay po natin. Why? Because a blessed church is not busy with its own work. It is alive with Christ's word. Ulitin ko po, a blessed church o pinagpalang church ng Panginoon ay hindi po busy sa mga ginagawa natin. Kung hindi tayo po ay buhay, kasi alam natin ang Panginoon ang kumikilos sa church na ito. Ano po ibig sabihin ng quote na ito? This quote means that the true measure of church blessing is not found in how many activities, programs, or project it runs. The church will be known to be a blessed church if we know clearly Christ's presence is in us. And Christ's presence is at work in our church. Mahalaga po yung presensya ng Panginoon sa church. A church may be busy with its own agendas. Madami pwedeng gawin, events o whatever. Yet misses the heart of God's mission. We fail. Kaya ang church po na ito, we don't desire to be an event-driven church. We are to be God-driven church. We don't make decision in this church because of our own personal knowledge, but we decide decision in this church because of God's wisdom and guidance sa bawat isa po sa akin. So, anong kahalagahan po niyan? I'm a visitor of this church. Pero anong kahalagahan po niyan? Paintindihan po natin na kapag ka Panginoon kumikilos sa buhay mo, babaguhin ng Panginoon ang perspektibo mo. Romans chapter 12 verse 1 to 2 is very clear. If you will have personal relationship with God, He can transform your lives. Totoo, hindi ko po kayang baguhin ang sarili ko para sa ikabubuti ko. I don't have the ability. Kahit anong gawin kong effort, because of my sin nature, hindi ko po kayang baguhin. I can only stand at the back of this pulpit because of the grace of the Lord. I accomplish what I've accomplished, not because of my own talent and skill, but by the grace of the Lord alone. The church will not accomplish anything if not for the grace of the Lord. Sino po gusto ng pagbabago? Sino gusto ng bagong raro? May gusto ko sa inyo luma? Bagong luma? Everybody wants something that's new. Gusto niyo ba yung pagka kayo ay tumatanda o umidad tayo? Yung tumatanda, tayo yung matatanda, yung tumatanda kang pakurong. Imbis na nag-i-improve ka, mas lalo ka nag-worsen. Pero kung gusto ng gano'n, gusto natin habang umiidad tayo, tumatanda tayo, mas nag-i-improve tayo. Kahit anong gawin natin, maaaring dumami ang pera mo dahil sa trabaho mo. Maaaring ma-promote ka, whatever. Pero at the end, deep inside your heart, wala kang peace of mind, wala ka pa rin kapayapaan. What does it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? The promise of the Lord is transformation. Kaya niyang baguhin ang buhay mo. If you are unhappy, the Lord can make you happy. If you are not fruitful, He can make you fruitful. If you are discouraged, He can encourage you. If you are sick, He can make you well. Hindi ko po pangako yan, ginawa ng Panginoon yan eh. Even in times of storm, He can calm the storm. Pwede po niyang gawin yun. And if you want to experience that transformation, wala naman po masyadong malaki requirement ng Bible. Sabi lang ng Panginoon, manampalataya ka sa Panginoon. Have faith in God. Declare yung pananampalataya mo sa Panginoon. Bakit? Bakit po ba mahalaga to? Romans chapter 3 verse 23 says very clear, for all have sinned and come short of the glory of God.
Wala po sino man din nagkasala. Kahit po itong taong nakaharap sa inyo, nagkasala po ako at nagkakasala pa rin ako. Wala pong perfecto sa mundong ito. Pero ito po yung hard truth. Si Jesus Christ hates sin so much. Sabi ng Bible, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang regalo ng Panginoon is eternal life. Everybody who sins in the sight of God are all hell-bound. Sino po din nagkasala? Pag pinagtas ang kamay, nagkasala ka na. Bakit? Sinungaling ka eh. Hindi ka nagkasala. Wala po sino man hindi nagkasala. Ang masakit ito, kung dahil lang po tayo nagkasala, we are all hell-bound. Sino gusto po sa impyerno? Description ng Bible sa impyerno, it is a dark place, hot and dark place. It is lake of fire. Paano naging lake of fire kung madilim? Di ba natin nag-isip ng gano'n? Paano naging lake of fire ang hell pero madilim? Nagsindi po ba kayo ng kandila tapos dumilim? Pag nagsindi po kayo ng kandila, lumiliwanag. Tama po ba? Pero ang description ng Revelation, Book of Revelation, hell is dark. Susunugin ka pang habang buhay. Gusto doon. Yung sa init, malulusaw ang katawan mo, mamaya-maya, bumubuhuli yan, lulusawin, lalabas yung mga uod sa ilong mo, sa butas ng katawan mo, habang buhay na torment. Diba? Habang ang description ng Bible, diba? New heaven and new earth, heaven is flowing with milk and honey. Saan mo gusto-gustuhin? Sa impyerno o sa langit na bayan? Mas gugustuhin mo sa langit na bayan. But the problem is, diba? Because of our sins, we are all hell-bound. Lahat po na impyerno. Pero alam niyo po, purihin po ang Panginoon. Meron po John chapter 3 verse 16. Sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever would believe in His name shall not perish but have everlasting life. I'm so fascinated with the word love. Bakit po? Because if you will open your Bible, the word love, ilang beses ko na sinabi to, because I'm really fascinated with the interpretation of this word. Pag binuksan niyo po yung John chapter 3 verse 16 sa Bible, yung love po doon is spelled as L-O-V-E-D. Hindi po siya L-O-V-E. It was spelled as L-O-V-E-D. Meaning, sa karamihan, pag ang isang verb, nilagyan mo ng D sa dulo, ang ibig sabihin po ng tense doon ay, it is on the past tense. Exactly. Pag past tense, ibig sabihin, hindi ka na mahal. Tama ba? Pastor, anong ginanda nun? Sabi nga, for God so loved the world. Mahal ni Lord dati, hindi niya na mahal ngayon? No. Let me correct you. The proper interpretation of that is, the word love is not on the past tense. It is in the past, present, progressive tense. Pag-aralan niyo po sa English, ang verb na in the past, present, progressive tense, ang dulo din ay D. Kapag ka nagtatako sa E. Ano ba ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po noon, mahal ka ng Panginoon noon nung hindi ka pa pinanganak, iniibig ka ng Lord. Ngayon, buhay ka, kahit nagkakasala po tayo, mahal pa rin po tayo ni Lord. At ang pinakamaganda, hindi lang siya past, present, it is also progressive. Kahit sa habang buhay, mamahalin ka pa rin ng Panginoon. Sino po naka-experience ng ganung love? Everybody will desire that kind of love. Bakit? Because we are all unlovable people. Kayo kamahal-mahal. Patunayan ko sa inyo, gumising kayo ng maaga, nang walang toothbrush. Lagay niyo yung kamay niyo sa bibig niyo. Huminga kayo. Sabi ko sa inyo, para kayo sinuntok ng masamang spirito sa baho ng hininga niyo. Hindi po tayo kamahal-mahal. Pero po, sorry, medyo nasty ng content. Meron po ba pumutok kayo tapos nabanguhan kayo? Bakong bango? One more. Meron ba?
Hindi ka mahal-mahal, hindi po ba? Palalaking po natin ng konti. Meron po ba kayong attitude na masama pero ginugusto nyo? We are all imperfect beings. But the good thing is that in our imperfections, God loves us so much. Mahal ka ni Lord. Kasi sobrang pagmamahal ni Lord, ayaw ka niya mapunta sa impyerno dahil sa kasalanan natin. Pastor, ayaw ko na punta sa impyerno. May gusto mo pumunta sa impyerno? Any volunteer? Padala natin maya-maya. Pero po ba, wala nang gusto nun eh. Pastor, ang gagawin ko, ayaw ko pumunta doon. Saan ang gawin mo sa Panginoon? You do have faith in the Lord. Manampalataya ka sa Panginoon. Kung ikaw bisita ka sa church na ito, hindi ka namin gagawin convert maging IBC Manila member, no. Pero hindi aksidente na naririto ka. Kasi gusto ng Panginoon, maranasan mo yung pag-ibig niya, dakilang pag-ibig niya. Marami sa atin dito, tapang sa pagmamahal. Yung wala nagmamahal sa akin, hindi ako mahal ng magulang ko. Hanggang ngayon, iniwanan ako ng girlfriend ko, iniwanan ako ng asawa ko, lahat iniwan ako. Takam ka sa pagmamahal. Pero pagmamahal ng Panginoon, kahit kayo hindi kayo iwanan. Yun ang pagmamahal na napakasarap. Pastor, gusto ko yung dinidescribe mong love. Paano ko gagawin yan? You declare to the Lord may pananampalataya ka. Pangako ng Panginoon. But as many as received Him, to them may be power to become the sons of God. You will receive John chapter 3 verse 16. Yung everlasting love ng Panginoon and the eternal life ay binibigay na regalo ng Panginoon. The question lang is that, are you available to receive that blessing? Kasi kahit anong bigay kong regalo, kung hindi ka available, hindi mo tatanggap. Kahit anong bigay na regalo ng Panginoon, kung hindi mo kukunin, hindi mo na-experience. Several weeks ago, 2 weeks ago, I used this illustration kay Pastor BJ. I really love watches. Kahit gusto ko ibigay sa itong relo ko, Pastor BJ, kung hindi ka pupunta dito para kunin yung regalo kong relo, hindi mo ma-experience yung relo ibibigay ko sa iyo. Same with salvation of the Lord. Kahit ibinigay ng Panginoon yan, kapag hindi mo siya tatanggapin, you will never experience the love of God. And if you never experience, if you will not experience the love of God, you will not also experience the transforming power of God. Ay, baguhin ang buhay mo. From nothing to something. From being bitter to becoming better. Sinong ayaw nun? All you have to do is ask the Lord at tanggapin siya sa buhay mo sa sarili mo talaga ng simple. Let's pray. Let's bow our heads and close our eyes. Pulang muna tayo. We talk about the blessed church. Pero pinagpalang church ay yung may mga tao na nakakakilala sa Panginoon. Again, I'm not directing this to visitors only. Baka meron tao dito na hindi wala pa kayong personal relationship sa Panginoon. This is not an accident for you to sit down there. Kapakinggan yung message na ito. This is God ordained for you to have personal relationship with Jesus Christ. Hindi lang para makilala mo siya, kung hindi makilala ka rin niya. For you to experience His everlasting love, His loving kindness, at lalong higit, His transformation na maganda para sa buhay mo. If you want to make that decision, whenever heads are bowed and every eyes are closed, I would like you to pray this prayer. Whisper this to the ears of the Lord. Sabihin mo lang, Panginoon, sabi mo, pray this seriously in your heart. Sabi mo, Panginoon, salamat po, dinala mo ako sa church na ito. Salamat po, Lord, narinig ko yung mensahe mo. Salamat po, Panginoon, narinig ko yung pag-ibig mo. Panginoon, gusto ko po ma-experience yun. Gusto ko pong maramdaman yung yakap mo. Gusto ko pong maramdaman yung pag-ibig mo na hindi namimili. Panginoon, binubuksan ko po yung pintuan ng puso ko. Tinatanggap po kita bilang sarili kong tagapagligtas. Though marami akong pagkakamali,
Marami akong pagkakasala. Hinihingi ko po kapatawaran niyo, Panginoon, sa iyo. Sinisi niyo po, Panginoon, ako. At iparamdam niyo po, Panginoon, sa akin ang pangungkol at presensya mo. Maramdaman ko ang pag-ibig mo sa buhay ko. Wala po munang didilan. But every hands are bowed and every eyes are closed. I just want to pray for everyone who prayed that prayer of faith sa Panginoon and acceptance to the Lord. Wala nakakita, so hindi ka mahihiya. Hangin ako lang, Panginoon lang. If you follow that prayer of acceptance, pwede bang ipanalangin kita? Pwede bang itaas mo yung kamay mo mabilis? Itaas mo mabilis, nahihiya ka, so baba mo agad. Sige po, pwede po ba? Amen. Meron mo nakita, meron po ba? Babaan niyo po kagad. Amen. Babaan niyo po kagad. Meron pa po ba? Amen. Babaan niyo po kagad. Babaan niyo po kagad. Babaan niyo po kagad. Amen. Meron pa po ba? Pinag-pray ng pag-ibig ng Panginoon na ma-experience sa buhay mo. Amen. Babaan niyo na po kagad. Let me pray for you. Pero bago natin pag-pray, bitawan mo sa bitawan pangako ng Panginoon. Sabi sa John chapter 1 verse 12, but as many as received Him, He said to this carefully, to them gave He power to become the sons of God. Hindi ka na papuntang impyerno kasi anak ka na ng Diyos. Uuwi ka sa magulang mo at kung bayan doon sa anak ka magulang mo at yan ay lang ipangudinahin na bayan. Let me pray for you. Lord, I pray sa mga tao na naririto, Panginoon, nananampalataya at patuloy na nananampalataya sa iyo. Bless them, Lord. Allow them to experience your loving kindness. Allow them to experience your love. Allow them to experience your comfort, Panginoon. May they experience, Panginoon, the new identity in Christ. That they were no longer belong in John chapter 8, verse 44, of the devil, but now of the Lord's. Thank you, Lord, for your gift of relationship. Thank you, Lord God, for the gift of salvation. I pray that you would empower, encourage, Panginoon, and equip them, Panginoon, not only for ministry, but for your kingdom sake, Panginoon. We know, Lord God, yung mga nanalangin, yung sumunod sa pagtanggap ng palataya sa iyo. I know, Lord God, in heaven, angels are celebrating as we are celebrating, Panginoon. Kasi patuloy mong ginagamit ang church na ito. At patuloy kang kumikilo sa church na ito. And you are continuous work in this church. And what we experience, despite our needs, despite our problems, despite, Panginoon, yung conflicts in this church, challenges sa church na ito, Panginoon, patuloy kang kumikilos at patuloy kami, Panginoon, nakakaranas ng pagpapala mo. Siyang patuloy na ipagpapala, ipagdalog mo sa mga anak mong naririto sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pray po, Panginoon. Are you blessed? Again, sa lahat po ng tumanggap sa Panginoon, na napalatay sa Panginoon, let us experience a transforming power of the Lord. Sana po naging blessing po sa atin yung worship service ngayon po. Ngayon po.